Ngayong araw po, magdedesisyon ang International Criminal Court o ICC sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kalayaan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw na po ang panahon, ang oras na itinakda ng International Criminal Court. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabisdak. Pag-usapan po natin ngayon ang araw ng kalayaan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mamaya na po magkaroon na ng desisyon ang International Criminal Court kaugnay sa request ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte na interim release, pansamantalang kalayaan. Alas 5:30 po yan dito sa Pilipinas. Sana po ay makalaya na po si former President Rodrigo Roa Duterte na trinaydor ng mga Marcoses, trinaydor ng mga Pilipinong kasabwat ng gobyernong ito. Bongbong Marcos, hinamon po ng mga Muslim. Anong hamon yan? Mamaya pag-usapan po natin. At pagkidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte, meron pong nagbenepisyo na bisto ni Senador Marcolita, yung bagong head ng LTO, na kasama po ito, kasabwat po ito sa pagkidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte, anak ng kagwang. Hayan, siya na po ngayon ang LTO head. Premyo kapalit sa pagtraidor ay former President Rodrigo Roa Duterte. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Kung sino po yung gustong mapanood ako ng live sa Berada Aguila, ho, ninyo ako mapapanood. Araw-araw po yan. Dahil dito po sa Bisdak Pilipinas, laging upload video lang po tayo. Pag-usapan po natin ngayon ang kalayaan ni former President Duterte. Lahat po ng maraming Pilipino nakabang na. Para bang ito ay boxing ni Manny Pacquiao, world champion. Ano po ang mangyayari? Lahat po tayo ay positibo po na si Tatay Digong ay pagbigyan ng International Criminal Court na makalaya dahil sa kanyang edad na 80 anyos. Kung human rights na po ang ating pag-uusapan, marapat dapat lamang nagagawaran itong presidente ng Republika ng Pilipinas na si Tatay Digong. Dating presidente pero para sa akin, presidente pa rin po si Tatay Digong. Pero bago po yan, pag-usapan po muna natin itong nabisto ni Senador Marcolita na itong bagong head ng LTO ay kasabwat ho pala sa pagkidnap kay former President Duterte. Kaya itinalaga po ni Bongbong Marcos na head ng LTO ngayon. Ang masaklap po, walang qualification itong buplax na ito. Walang qualification ng buplax na ito para magiging LTO head. Grabe pinaglaruan tayo animal ni WM. Bungit, may karma rin yan. Abusado, basta na lang. Kung gagawa ka ng kasamaan, basta pabor sa pamilyang Marcos, hayan, bibigyan ka ng posisyon at happy-go-lucky ka. At sama-sama silang maging demonyo, hindi maging milyonaryo. Mauubos din yan yung pera ho ninyo, makakarma din po kayo. O ito na po, pakinggan po natin yung mga berada ni Senador Marcolita ho dito. Recently replaced by a new one. May I know the name of the current head of the LTO, Mr. President? Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, Your Honor. Is the new head of the LTO. May we know, Mr. President, if the current LTO head has been trained in the transportation sector to merit
replacement of Attorney Vigor Mendoza, the last one that I knew to be the head of the LTO. Your Honor, Mr. President, he is beside me right now. He said that he has been active in the motoring sector and at one time part of in one of the investigation in one of the issues in the LTO in sometime 2008-2009. May we know, Mr. President, how active or to what extent he is so active in the motoring sector? Your Honor, Mr. President, according to the LTO head, he was active in the motorsports before, car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Mr. President, pagka ikaw ba ay nasa car racing or ano mang klaseng racing yan, o horse racing halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Alam po ninyo, Mr. President, doon lamang po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government. Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company. And yung his previous jobs, he said that he was active in he was really active in the motoring industry. Yan yung kalbo na yan. Si Marcos Lacanilaw, baka hindi nyo po nakilala. Yan ang ngayop na to. Ba't ka nagiging LTO head, sir? Ito yung kine-question ni Senador Marcolita. Ano yung qualification mo? Ayan o, may-ari daw ng bus company. Active daw sa motor racing. Tangin, sus ko ginoo mga ka-BBM. Alalahanin po natin yung LTO, no? Land Transportation Office. Siya po ay hawak ng mga jeepney operators, traffic din, ayan. Sila lang po yung mga plaka, no? Yung mga plates na hanggang ngayon na hindi pa rin nakuha ng mga may mga sasakyan. Yun po yung trabaho niya. So, parang traffic management din, transportation. Pero, anong sense po niya na maging LTO head siya, na-involve siya sa bus company, tapos, motor racing, active. Anak ng kagwang, And also importation of cars. So, more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga ano po. Importation ng sasakyan. Ano po yung kinalaman ng importation ng sasakyan para magiging LTO head ka? Yun ang tanong dyan. Ano ba kasi dapat ang qualification ng LTO? LTO head. Yun po dapat yung tumbukin natin. Kasi kung dampot ka lang ng dampot kung sino-sino, putang ina, ano po ang mangyayari sa departamentong iyan? Kung yan, buhaya yan, di ubos ang kabanan ng bayan naman, anak ng kagwang. Kaya hindi po sinang-ayunan ni Senador Marcolita yung kwalifikasyon ng bagong LTO head na si Marcos Lacanilaw. Bago lang po yan. I think October lang po yan. In-appoint ni Bubuim. The mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector. O dahil ba you own a bus company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiast? O nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po ang pinag-uusapan natin,
Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po, without belittling the efforts of the previous occupants of that office, Mr. President, hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, Traffic talaga. EDSA lang po. Sasakit na po lahat ang ulo natin. Pagkatapos, ngayon po, meron na namang mag-ahead. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. No? There was sort of a rigodon within the DOTR family. Yung pong LTO head dati, si Atty. Vigor Mendoza is now with LTFRB. Si current LTO Director Lacanilao came from the Office of Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nagaling doon. So, ay di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Ay, sorry. Ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor. The current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. Okay din, no? Galing ka sa transnational crime, tapos napunta ka sa LTO. Sige, sila nga yung may utak na nag-transport kay former President Duterte, no, papunta po doon sa dahig pagkidnap. Siya yung naghahanap ng eroplano. So ngayon, itong sila yan, yung Buplax na yan, ito para sa akin ay premyo ho talaga ito para sa pag-kidnap kay Tatay Digong. Ganun po ang ngayon, basihan sa gobyernong Marcos. Pag ikaw kakampi ka nila, pag ikaw meron kang ginawang kasamaan na pabor sa gobyernong Marcos, matik may posisyon ka. Conflict of interest nga ho, pag tiningnan mo LTO chief ka, pero meron kang kamag-anak na may bus company, tama ba? Merong business na ganun, tapos ikaw yung LTO chief, di pinapapaboran mo lahat yung bus company na pinanggalingan mo. So anong maasahan ng taong bayan? Yung traffic? Anong ita-traffic mo dyan? Wala kang alam sa traffic management. Wala kang alam sa mga transportation. Anak ng kamote. Ito po yung pinalagan ni Senador Marcolita. Kasi basta-basta na lang ho ito, nagkaroon ng posisyon, head pa ng LTO. Pero pag tiningnan po natin, ayon po kay Senador Marcolita, mukhang may kinalaman po ito sa pagkidnap kay former President Duterte. Ano po ang papel ni Lacanilao dito? Pakinggan natin. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo Patay. nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayong sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity na pwede nating isangkot sa inyo. Other than that, wala. At ang mahirap pa po, Mr. President. Stop muna tayo doon. So ito po, lumalabas po na ito ay premyo talaga. Premyo talaga kay Lacanilao. Siya po yung kasama ni former President Duterte. Siya po yung naghatid sa dahig itong si Lacanilao. Siya ay kasama sa pagtraidor. So yung experience niya sa pagtranspo, ito na lang. Kaso aeroplano ho ito. Ako sa akin wag na nating paligoy-ligoy pa. Diretsahan ko na pong sasabihin po ito. Premyo po talaga ang posisyon na yan. Kapalit, no? Kasabot ka sa pagtraidor. Naalala ko pa nga, dinurog pa nga yan sa Senate hearing committee. Nung nag-imbestiga si Mangga na tabla rin, walang nangyayari. Akala mo, makakauwi na si Tatay Digong sa mga investigasyon ni Mangga. Pero ito lumalabas po siya. I think na-contempt nga ho yan
Sa pagkaalala ko, na-contempt yan sa Senado. At nagtatalo pa nga ho yung mga senador dyan sa pag-contempt. No, at nababas pa nga ho yan si, I think, Chis Escudero. Ito po yun. Maliwanag pa ho dito sa sikat ng araw. Itong posisyon nila Kanilaw ay premyo po sa panggago kay former President Duterte dahil kahit anong anggulo na tingnan mo, wala ho talagang kwalifikasyon itong hinayupak na ito, kundi yung pag-traidor lang kay Tatay Digong kaya inappoint yung Buplax na ito. Tuloy sino? Hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo, so hindi ka rin dapat sana ron eh. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Oh. mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo mo. Anak ng gamote. Hindi talaga yung yung sense of humor, sarcasm ni Senador Marcolita. Oo nga naman bakit ka na punta sa Land Transportation Office? Sabihin na lang natin yung experience mo pag transpo kay Tatay Digong pag-kidnap. Kaso ang gamit nga aeroplano So anong kinalaman dun sa Land Transportation Office? Kaya nga Land Transportation Office kasi may experience ka dapat dyan, no? Hindi naman Air Transportation Office yung pinag-uusapan. Land. Yung tricycle ginamit mo daw hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Okay, natatawa lang tayo dito sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos, pero seryosong usapan po ito. Hindi po pwede na magtalaga ka lang po ng mga ganyang mga posisyon sa LTO na wala namang experience, wala namang kwalifikasyon. Hindi po pwede nang mag-opera sa tao na may sakit sa, kunyari, for example, sakit sa kidney, sakit sa bato, hindi pwedeng mag-opera yung engineer. No? Ang mag-opera po talaga yung doktor, yung espesyalistang doktor. At hindi rin naman po pwede na magbunot ng ngipin ay mason. Dapat dentista. Kung mason na bubunot ng ngipin yan, ay gamit plier, gamit yan, plies. Cutter, long nose, ayan. Dentista, ito po yung gustong iparating ni Senador Marcolita, kaya nasita. Kaya suspitsa nga niya, putya, baka na-point ka lang dahil tinarantado mo lang, kasabwat ka sa pagkidnap kay former President Duterte na dalhin sa dahig anak ng kagwang. Wala nang iba, ito talaga. So wala din eh. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Okay, alam nyo, grabe talaga dyan sa LTO, daming problema dyan. Lalo na po yung mga jeepney operators, anak ng kagwang. Ang dami nilang problema. Yung mga taxi, dami nilang problema dyan. Plate number sa mga motor, plate number ng mga motor, maraming motor. Kikita mo po, registration, sira-sira na Kasi walang mga, walang mga plates. Pati yung mga, yung marami rin dyan mga sasakyan. Hanggang ngayon, wala pa rin plate number Bakit ganun ang itinalaga mo dyan? Walang kakayanan, in short, no? So, yung competency niya, zero. Incompetent talaga ito. Tinalaga lang talaga kasi nga, gumawa ng hindi maganda na pumapabor sa gobyernong Marcos. Kagaya po ng alam mo sa akin noong kagahapon sa Berada Aguila, kapag ikaw ay kawatan, pag ikaw ay kurakot, kakampi ka ng gobyernong Marcos. Yun yung nakikita natin Basta pareho kayo ng nanalaitay sa dugo ninyo. Pagkawatan ka, pasado ka. Kahit saan posisyon gusto mo, basta kawatan ka, itatalaga ka. Tingnan mo bakit ko nakasabi yan? Ngayon, under Marcos admin, tinuturo na sila ni Saldico ng mga utak ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa LTO, daming pera dyan.
Di ba ho? Daming corruption issue dyan sa LTO. May mga pampapalakad na mga lisensya. Sus, alam natin ho yan. Yung iba nga dyan, walang mga seminar eh. May license ka na. Ganun ang kalakalan sa LTO. Yung mga linya, yung mga franchise. O tsaka na pera lang ang pinag-uusapan dyan. Lalo na yung mga Grab. Sus ko Ginoo. Yung mga Grab taxi. Anak ng kagwang ang mga hinayupak na yan. Wala ang mga prangkisa yan. Binibigyan lang ng mga temporary franchise yan para makatakbo at malaki pa ang bayad ng mga hinayupak na yan. Oh, ganun po yung kalakalan sa transportation industry sa ating bansa dyan sa LTO. Kasi sila po ang lahat ng nangangalaga at kung sino yung pwedeng patakbuhin sa kalsada, kung sino yung bibigyan ng rehistro. Public man o ma-private ka man. Kaya siguro itinalaga ka dyan dahil kawatan ka, ay magnanakaw to, kalbo to. O sige, pasado yan. Gawin mong LTO head yan para maglimas tayo sa kaban ng bayan. Anak ng kamuti, mukhang ito nga yung kwalifikasyon. Wala naman po kayong training. Ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Wala talaga. Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Ano po? Road safety advocate ka? Animal kang boplax ka na sa likod na tahimik ka pa, sarap mo kutusan dyan. Road safety advocates. Engineer. Ba't ka nagiging dyan, LTO head? Engineer ka pala, magaling ka pala gumawa ng kapirahan, oh. Tingnan mo sa DPWH, daming engineer yan, puro pera ang bayan, kaya ghost projects lahat. Putang ina, baka mag-ghost split number lahat, ha? Engineer? Tangina, dapat na si DPWH ka, sir. Road safety advocates. LTO ka na. Sarap mo sapakin yung buplax mo. Civil engineer po. Puta, civil engineer talaga. Dami po civil engineer sa Pilipinas. Civil engineer, dapat nag-DPWH ka, hunghang ka. Mas maraming pera doon. Tingnan mo nga yung trillion. Anak ng kagwang, kawawa lang tayo dito sa transportation company. Transportation industry. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Kamusta yung mga plate number ninyo? Lisensya ninyo? May lisensya dyan. Walang seminar. Ang inumin, oh. Road safety advocates. Nang dahil po ba safety engineer kayo, ang gusto ko po sanang malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo? Eksakto. Nang dahil lamang po sa Rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was advised very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay eh. Bakit po kayo nagaling sa SETC? Kaya ang nilagay. O sige, dahil nirigudon sana kayo, baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para dali po kayo sa LTO, ang labo. masyadong malayo po yun eh. Correct. Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po ng Rigudon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, Stop muna tayo, Senador Marcolita. So in short, wala talagang kwalifikasyon itong sa Marcos Lacanilao para magiging head ng LTO.
No, kasi kung sinasabi mo civil engineer ka, hindi ka pwede sa dyan sa Land Transportation Office. Meron ding mga engineer na merong connection sa Land Transportation Office, sa transportation company o industry. What for example yung road safety engineer, ayan. Kung yun yung expert mo, malamang sa malamang, pwede po kayong magiging LTO. Kasi road safety engineer ka eh. So alam mo lahat yung safety ng kalsada. O kung meron kang experience talaga sa transportation traffic management, pwede ho siguro. Meron namang ganun eh. Mga transportation engineer, traffic management engineer, marami na ganun ngayon eh. Kung meron kang experience sa ibang bansa, na nag-aral ka ng ganyan, patungkol sa transpo, pwede ho siguro. Kaso ang problema, wala nga ho siyang kwalifikasyon. Civil engineer nga ho siya. Ngayon ito, magaling ito mag-engineer ng pagkakitaan sa kaban ng bayan. Baka hindi siya in-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan yan sa commission on appointments, Bagsak siguradong yan. hindi siya papasa. Correct. Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we are talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, anong mangyayari? baka po, may papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos do sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga Expert. nakaakma do sa posisyon na dapat sana ay naibigay do sa talagang karapat-dapat. Mr. President. Well, Dyan, expert na po, Senador Marcolita, sila kanilaw sa pondo. Huwag kang mag-alala. Dyan talaga, expert. Kaya tinalaga siya dyan para maglima sa kaban ng bayan. Sigurado ka ba na mapunta sa tama? Mapunta po dyan yan sa tamang bulsa. Yan po talaga ang sigurado dyan. Kaya nga itinalaga siya dyan eh. Wala naman siyang kwalifikasyon sa tungkol sa land transportation. Ang kwalifikasyon lang niya dyan, ginago niya si former President Duterte. Kasabwat siya sa pagkidnap kay former President Duterte. Sumunod siya sa utos ni Bongbong Marcos na itranspo si Tatay Digong papuntang Dahig. At nag-provide pa ng eroplano na hanggang ngayon hindi pa rin masagot-sagot ng gobyernong Marcos kung saan ang gagaling itong eroplano, kaninong eroplano ho ito, at yung gastos na yan sa eroplano na yan, kanino? Sino ang nagmamayari ng eroplano dahil private jet po yung ginamit eh. Hindi naman po International Criminal Court ang nag-provide ng eroplano para kidnapin si former President Duterte. At ang nag-provide po yan ay mismo ang gobyerno ni Marcos. Yan, ganun sila katraidor. Ito po talaga ang kwalifikasyon yan. At nakakainis nga ho, tayong mga Pilipino, ayaw po natin na si Tatay Digong ay mapunta sa Dahig, sa Netherlands at makidnap. Dahil ito po ay labag sa saligang batas, ito po ay pagsuko sa soberanya ng Republika ng Pilipinas na hindi po natin yan makakalimutan. Yung mga pangyayaring iyan. Dapat po makialam tayo dito eh. Na dapat hindi na ito maulit pa. Kagaya ngayon, si Bato na naman, yung pinagtripan ng gobyernong Marcos, nila Boyeng Remulla. Mantakin mo, ombudsman lang si Boyeng. Siya nag-announce na mayroon daw warrant of arrest. Itong si Senator Bato galing sa ICC. Gaano ba tayo katanga na maniwala tayo sa gobyernong ito? Ako sa akin, kilalanin natin to si Marcos Lacanilao. Alam mo po itong si Marcos Lacanilao, kung hindi po ninyo nakalimutan, no? Sa mga nakaalala rin, di ba ito po yung pinatawag dyan sa Senate hearing
kay Senator Amy Marcos Committee, nag-imbestiga tungkol po sa pagkidnap kay Tatay Digong. I think na-contempt nga ho ito. Alamin ho natin. So mag-throwback muna ho tayo para sa dagdag na impormasyon. Sino ba ho itong si Marcos Lacanilaw? Ano po ang ugnayan nito kay Bongbong Marcos at bakit po siya naitalaga? Ayon po sa ating caption, dahil po ito sa pagkidnap kay former President Duterte. Narito po, pakinggan natin yung balitang ito para dagdag lang impormasyon kasi hinahanap po natin yung reason eh. Ano bang nangyayari? Bakit na talaga? Bumwelta si Senate President Cheese Escudero kay Senadora Amy Marcos matapos sabihin ng senadora na tinanggihan niyang ipakulong ang isang resource person na pina-cite in contempt kahapon. Paalala ni Escudero, huwag gamitin ng Senado sa politika, bagay na itinanggi ng senadora. Nakatutok si Darlene Guy. Show cause order ang inisyu ngayon ni Senate President Cheese Escudero laban sa kinatawan ng Interpol Manila at Special Envoy on Transnational Crime na si Ambassador Marcos Lacanilaw para pagpaliwanagin sa loob ng 5 araw kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Kahapon, pinakontempt si Lacanilaw, isa sa mga sumama kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula Villamor Air Base hanggang sa the Netherlands nang arestuhin siya. Okay, tingnan mo si Marcos Lacanilaw talagang sumama mula Villamor Air Base hanggang sa Dahig. Siya po yung nag-escort. So ito na po yung tinutukoy ni Senador Marcolita na yan lang ang kwalifikasyon mo kaya nagiging LTO ka dahil ikaw yung nag-transport kay Tatay Digong papuntang Dahig from Villamor Air Base. Kaso nga lang, aeroplano Ito po, tingnan natin. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority? Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam? Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to cite in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I-detain si Lacanilaw. Hindi alam pero sumama siya dun tanga. So dagdag na kwalifikasyon, dapat sinungaling ka para kasama ka sa tropang singhot. Tanginom yun. Na-contempt nga ho yan. Kinontempt ni ba to? Nilaw sa Senado pero pagkatapos ng ilang oras ay pinalaya rin, bagay na tinawag kagabi ni Senadora Amy Marcos na nakadidismaya at mapanganib dahil maaaring maulit umano. Dismayado umano siya sa di paglagda ni Escudero sa contempt order ng kanyang komite. Pinabulaanan niya ni Escudero dahil hindi pa umano niya nakikita o natatanggap ang detention order ng ibandera ito ni Senadora Marcos kagabi. Tila isinawalang bahala din umano ng senadora na dapat otorisado ng Senate President ang pagpapaaresto o pagpapakulong sa isang resource person. Isang patakaran para matiyak na hindi nagagamit ang kapangyarihan ng Senado laban sa karapatan ng resource person o para sa personal o politikal na pakinabang. Humanitarian consideration anya ito para kay Lacanilaw dahil ililibing ang lolo niya ngayon. Dagdag niya, hindi niya papayagang magamit ang Senado para sa anya'y mababaw na partisan interest lalo ng mga naghahangad na mahalal muli sa eleksyon. Hinihimok niya anya si Senadora Marcos na umiwas sa paggamit ng Senado para sa kanyang personal na layuning politika. Binanggit din ni Escudero ang concurring opinion ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa kaso ni Lincoln Uyong. Nakasaad dito na ang testigong ipinagpapalagay na nagsisinungaling ay dapat munang isyuhan ng show cause order. Sabi ngayon ni Senadora Marcos, hindi pansarili ang ikinasang pagdinig ng kanyang komite. In aid of legislation yun kasi nagkakagulo nga kami, nagpapatulong nga kami kay Justice Ascuna. Nakita natin na medyo may kaguluhan sa batas. Tingnan, mangga, animal na hearing na yan, hindi nakatulong na si Tatay Digong ay mapauwi agad. For optics, yan po ay bago mag-eleksyon Ginamit pa ni Mangga si Tatay Digong dyan, nakuha pa ni Mangga ang atensyon ng mga DDS, Nabuto pa siya at naalala ko pa nga sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, pag hindi mo pauwiin si Tatay Digong, ay mananagot ka sa amin, parang hindi kita endorso. Kailangan pauwiin mo si former President Duterte. Wala naman nangyayari na napauwi
Tingnan mo, itong si Chis Escudero, naglalaro ho talaga ito. 'Di ba hindi pinakulong, no? Pinalaya lang pala, ilang oras lang, hindi pinirmahan yung contempt order, kaya hindi na-detained. Bakit ganun kalakas itong si Marcos Lacanilao? Ano po yung ugnayan nito? Okay ha. Alam natin si Chis Escudero at saka si Lisa Marcos, talagang sanggang dikit po yan sila. Kaya nagiging Senate President nga ho yan si Chis Escudero dahil kay Lisa Marcos, alam natin ho yan. Inagawan na nga ho ng baso si Chis Escudero Tapos ininom pa ni Lisa Marcos, putang ina, feeling birhen ha. Ganun ni Boy Baso, kaya tinagurin natin Boy Baso dahil doon sa mga insidenteng iyon na nang-agaw po ng alak itong si Lisa Marcos kay Chis Escudero. Ganong kalakas po si Chis Escudero kay Lisa Marcos. Ngayon bakit hindi po kinontempt at hindi ipinakulong? Ano po yung ugnayan ng Marcos Lacanilao sa pamilyang Marcos? Ito. Meron pa akong nakitang video, Marcos. Yan nila, Marcos. Di ba? Marcos. Naguguluhan ako, Marcos. Naguguluhan ako, parehong Marcos Bukod sa hindi magkapareho ng spelling. Ito po. Pakinggan po natin yung videong ito dahil napanood ko po ito kay Maharlika. At ganito kalakas pala yung Marcos Lacanilao. Ayan anak ng kamuti yan Sus ko, Ginoo ka. Kaya alam mo, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi na ipakulong ni Chis Escudero tong si Marcos Lacanilao. Pakinggan natin Lacanilao at si Lisa Tanas. Anong relasyon nyo? Ang sabi sa akin, Maharlika, sa buwatan talaga yan, si Marcos Lacanilao at Lisa Tanas. Ito ang litrato. Ayan, mainit-init pa. Ano sila, magjowa? Ano pinag-usapan ng mga yan? Here's another. Yun ang nasa gitna. Ayan, sarap, di ba? Nagiinuman. Ayan, si Satanas. So, pag tinignan nyo po, talagang matindi ang koneksyon ni Marcos Lacanilao kay Lisa. Lisa Tanas daw. Sabi ni Maharlika. Isipin mo, makipag-inuman, makipagpartihan, panigurado may polvoron anli dyan. Ito na po yung nakikita nating mga koneksyon. Bakit hindi siya na-contempt noon sa Senate hearing ni Mangga? At bakit ngayon ay tinalaga po siyang LTO chief? So mukhang nasasagot na po natin ang katanungan ni Senador Marcolita na nag-iisip, bakit nga ba nagiging LTO chief tong hinayupak na to, ambasador, no? Tapos bigla hong nagiging head ng LTO. Una, ang kwalifikasyon kasama sa pagkidnap kay former President Duterte. Pangalawa, malapit po talaga siya kay Lisa Marcos. So ito na ho yun, kainuman, baka katsuktsakan pa. Baka lang baka nagtatanong tsuktsakan, no? Alam mo naman si Madam Lisa, walang sinasanto yan Di ba, Mike Ubi? Patabanggit ko si Mike Ubi. Ito na ho ng katotohanan dyan. Ginagago si Tatay Digong, former President Duterte. Yan yung isa sa mga kwalifikasyon. Matindi, no? Yung kapit, no? Grabe. Epoxy na epoxy. Dikit na dikit. So, yan po ang isa sa mga nakikita natin, yung relasyon ni Marcos Lacanilao kay Lisa Marcos. Kasi ang alam mo natin, di ba? Si Lisa Marcos nga daw yung talagang yung umuugat ba, no? Yung tawag dyan sa Tagalog, yung siya talaga ang nagpumilit, no? Na kailangan hindakpin, hulihin si Duterte, padala sa dahig. Si Lisa daw yung si Bongbong Marcos daw, nanganginig na daw yun sa takot. Pati yun si Martin Romualdez, ayaw daw nila yun Pero itong si Lisa Marcos talagang tumatayo at nagpupumilit na dalhin nyo. Kaya tingnan mo, itong si Marcos Lacanilao, nagkaroon ng premyo. Lalaya na ba si former President Rodrigo Roa Duterte ngayong araw? Pagkatapos po ng mahabang buwan, mahabang panahon, ito na ba ho ang araw
ng kalayaan ni Tatay Digong. Ang pinag-uusapan po natin ay yung interim release na request ng kampo ni Tatay Digong. Mamaya na nga ho ito, alas 5:30. Marami pong mga Pilipino ang naghihintay ho dito sa desisyon ng International Criminal Court. Ang tangi pong reason natin dito, humanitarian reason. Kung yung si Marcos Lacanilao pinagbigyan ni Chis Escudero na hindi po na-contempt dahil sa humanitarian reason, dahil namatay daw yung tatay, no? Living daw. What more pa kaya dito kay former President Rodrigo Roa Duterte? Karapatan din po niya, qualified din po niya, deserve din niya yung humanitarian reason dahil po sa kanyang edad. Mamaya na nga po ito, alas 5:30. Panoorin po muna natin ang balitang ito. Ngayong araw po, magdedesisyon ng International Criminal Court o ICC sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Magsisimula po ang pagbabasa ng desisyon mamayang alas 5:30 ng hapon. Mapanood po yan ng live sa website ng ICC. Pero hindi po sisipot si Duterte sa pagdinig matapos pumirma ng waiver. Ang haharap lang dito ay ang abogado niyang si Nicholas Kaufman. Matatanda ang binasura ng ICC Pre-Trial Chamber ang hiling na interim release ni Duterte matapos igiit ng kanyang pamilya na dinukot siya. May mga koneksyon din daw sa politika si Duterte na posibleng tumulong sa kanyang tumakas. Utangin ang word na yan, tumakas. Alam niyo po yung salitang tumakas na yan. Kung gusto lang tumakas si Tatay Digong, ay putyang ina, hindi na po siya umuwi galing galing Hong Kong, di ba ho? Kung yung pag-uusapan lang natin, takas-takas lang. Yan ang dyan, yan ang pinaka halimbawa dyan. Yung simpleng senaryo. Simpleng logic lang eh. Di ba, si Tatay Digong, kinidnap nila, galing po yan ng Hong Kong eh. Kung tutuusin, pwede nang mag-apply ng asylum si Tatay Digong sa China eh. Dahil kaibigan niya si President Xi Jinping eh. Hindi na kailangan umuwi. Ba't pa ako uuwi? Putang ina, ginagago ho ako. Kung tatakasan lang ha, hindi ho. Wala po sa bokabularyo ni former President Rodrigo Roa Duterte yung pagtakas. Hindi ganyan si Digong. Si Digong ho ang pinakamatapang na presidente sa lahat ng naabutan ko eh. Anong koneksyon sa politika? Hindi natin maitanggi na yung anak niya ay vice-presidente, pero it doesn't mean na tatakas na siya eh. Wala ho, karapatan niya ho ng na makalaya ho dahil sa edad niya. 80 anyos eh. Kailangan na po ng kalinga yan, ng kanyang mahal sa buhay, ng kanyang pamilya. Ibigay nyo na po yan. Huwag na po nating, utangin na kung sa inyo kaya mangyayari ito sa pamilya ho ninyo, payag kayo. 80 years old, tatakas, flight rest, anak ng kagwang. Alam niyo ho sa akin na tayo mga Pilipino, Pilipino ho tayo eh. Magpaka-Pilipino ho tayo eh. Wala naman pong masamang ginawa si former President Duterte, yung naging presidente siya. Meron bang korupsyon sa panahon ni Duterte? Ang kaso ba ni Duterte, akusasyon ay korupsyon? Hindi. Ang akusasyon kay former President Duterte, ito ho ay panggurgor di umano sa mga drug addict, sa mga kriminal. Ayaw nyo yun? Anak kayo ng kamuti, sarap nyo pagsasampalin. Saan ba logic natin dito? Ano bang gusto natin mabiktima? Sino bang gustong pumanaw? Yung mga inosente? O yung mga durugista na salot sa lipunan na ngayon ay bumabalik na naman? Pati yung Pangulo, nakangiwim pa nga eh. Tinuturo na may issue sa pulburon. Kaya yun ang dahilan na si Tatay Digong, si Duterte, pakulong mo, putang ina, yung mga kasama natin noon na mga ngiwi. Nasa ilalim na ng lupa. O, diba? Yun yung isa sa mga nakita natin eh. Kakampi ba itong mga hinayupak na ito ni Bungit? Itong mga sindikato, itong mga pulbos lord? Kaya ginagago nila si Tatay Digong. Putang inang Pilipino, pangatanga natin kung gano'n. Ako sa akin, positibo ako na si former President Rodrigo Roa Duterte ay pagbigyan po ngayon ng ICC
sa pansamantalang kalayaan. Kasi pag hindi po ito palalayain ng International Criminal Court, isarado na ho nila yung kanilang organisasyon, wala na pong maniwala sa kanila. Mantakin mo, ikaw ipinaglalaban mo yung international human rights. International human rights kuno. Pero, ano ang nangyayari? Kayo yung lumabag sa karapatan ng isang Rodrigo Roa Duterte. Basic rights po yan eh. Yung human rights dahil sa kanyang edad. Diyos ko. Yan na po ang dapat ho isipin nating mga Pilipino. Magkaisa tayo sa pagkakataong ito. Yung edad ni Digong hindi 60. Para sabihin mo, senyor, yung edad ni Digong 80, ang tawag dyan, super senyor. Siya na nga ho yung pinakamatandang presidente sa ating bansa, pero siya po ang gumawa ng pinakamagandang ligasiya sa ating bansa. Build program, putang inang pandemya, mantakin mo, pandemya na yun. Pero yung direct foreign investors, nagsipasukan pa rin sa bansang Pilipinas. Nag-i-invest pa rin. Bakit? Istrikto si Digong. Pagdating sa peace and security, corruption, kriminal. Kaya nga dinayo tayo ng mga turista. Pero ngayon, ano ang nangyayari sa bansang ito? Walang pandemya, bagsak ang ekonomiya, laganap kasi ang corruption. Kasi nga, ang mga investors, ang tinitingnan po talaga nila ay yung issue sa korupsyon. Pag sobra-sobra po ang korupsyon sa isang bansa, maniwala kayo sa akin, hindi po yan dadayuhin ng mga foreign investors. At bahala kayo sa buhay po ninyo. Tingnan mo si Digong, minahala ng mga world leaders. Isipin mo, sa ASEAN Summit, APEC Summit, si Digong ang rockstar. Pinupuntahan ng mga world leaders. Pinupuntahan ng mga sultan, ng mga prime minister, kinakamayan at nakikipag-selfie. Donald Trump, hinahanap siya. President Xi Jinping, hinahanap siya. Ganon pong klase si Digong. Napunta nga po sa Time Magazine sa pagiging kamay na bakal. Yan ang leader na kailangan nating kahiliran ni President Xi Jinping at ni Putin. Pero ngayon, si Bongbong Marcos, putangina, iniilagan Ayaw ko dyan, putangina, nakangiwang panganyan. Si Donald Trump, ilang beses siya tinakasan. Sabi, brother to brother. Tinakasan siya doon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tinakasan siya doon sa Korea. Hindi siya hinarap. Kasi walang kwentang presidente si Bongbong Marcos. Yung ligasiya ng mga Pilipino sa panahon ni Digong, napakaganda. Alam niyo po yung parang sa panahon ni former President Duterte, ang sarap ng ang sarap maging Pilipino. Pag ikaw OFW, pag tinanong ka, are you a Filipino? Yes, I am a Filipino. I am proud to be a Filipino. Pero ngayon, sa panahon ni Buboim, are you a Filipino? No, I'm not a Filipino. I'm Indonesian. Paano ka magiging proud na Pilipino? Putangin na presidente, nakangiwang pa ka. Tang inumin. Nasabi nga ho, ng maraming Pilipino, ang tindi ng presidenteng ito. Pag nagsalita, dumidip-dip. Pag nagpa-interview sa international media, ang pangit ang ligasiya ni Bubuim. Ligasiya ni Bubuim, corruption na issue. Polvoron na issue. Blood control, ghost projects. Corruption. Yan talaga ang ligasiya ng mga Marcos. Pero kay former President Duterte, war on drugs, build program. Nakaka-proud maging Pilipino. Kaya kung ako po ang tatanungin ho ninyo, ngayon na po dapat igawad kay former President Rodrigo Roa Duterte ang araw ng kalayaan. Marami na pong galit sa gobyernong ito. Pag hindi po pagbigyan ni Bangag ang kalayaan ni Digong, kasi alam natin, sabi nga ho ni Nicholas Kaufman, ang tunay na prosecutor ay nasa Malacanang. Walang iba si Bongbong Marcos, Lisa Marcos. Pag sakyan pa rin ito ni Bongbong, na hindi palayaan si Tatay Digong, lalong babagsak sila
at lalong manggagalaiti sa galit ang maraming Pilipino. Kagaya po ngayon, ang Muslim community galit na ho kay Bongbong Marcos. At hinamon na po ng Muslim community si BBM. I think first time yata nagkaroon ng One Bangsamoro Coalition. Ito po lahat po ng tribo ng Muslim community, sama-sama po sila, no? Nagkaroon po sila ng coalition para labanan ang korupsyon. Meron po silang inilabas. Kagahapon ang sabi nila, magpapatalsik, patanong naman ho. Hindi naman ho ito talagang magpapatalsik na ba tayo ng isang mandarambong? Yan lang naman, patanong lang naman ho. Gusto namin ipakulong yung mga kurakot. Pero ngayon ito, hamon na po talaga kay Bongbong Marcos yung ginawa ho nila. Ano pong hamon ng Muslim community kay Pangulong Bongbong Marcos? Pakinggan po natin ito mga kabisdak. Narito. Haram o mahigpit na ipinagbabawal sa mga kapatid na Muslim ang paggamit ng iligal na droga. At matapos ang revelasyon ni Senator Amy Marcos, may hamon sila ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano ito, alamin sa report ni MJ Mondehar. Ang paggamit ng illegal drugs ay ipinagbabawal yan ng aming relihiyon. Mahigpit na ipinagbabawal ng aming relihiyon dahil nilalason nito ang isang katinuan ng pag-iisip. Yan ang pahayag ng One Bangsamoro Coalition sa kanilang soft launching sa Quezon City nitong Huwebes ng umaga, November 27. Ayon sa grupo na binubuo ng iba't ibang Muslim organization sa buong Pilipinas, nakababahala ang pagtukoy ni Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na umunoy gumagamit ng cocaine. At mas lalo ngayong nagsalita na yung kanyang kapatid na kung talagang siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, ay masasabi natin na wala na siyang moral ascendancy. Maring ipinagbabawal sa Islam ang paggamit ng iligal na droga at ito'y mahigpit na sinusunod ng mga kapatid nating Muslim. Ayon sa One Bangsamoro, higit 10 milyon na ang bilang ng mga Muslim sa Pilipinas. Mga mamamayang nagmamasid sa umunoy matinding korupsyon sa pamahalaan at ang issue ng umunoy drug use na araw-araw umuusig sa presidente. Kailangan tumindig na tayo dito. Kailangan manindigan tayo at kailangan manawagan tayo sa presidente na siya ay sumailalim sa isang hair follicle drug test. Mismong si Senator Amy Marcos na ang naghamon sa Pangulo at sa kanyang pamilya na magpa-hair follicle test. Yan din ang hamon ni Vice President Sara Duterte mula nang ito'y magsalita sa umunoy issue ng drug use ng Pangulo. Enero ngayong taon, ganito ang naging tugon ng PBBM na hamunin siya ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez na magpa-hair follicle test. No. Why should I do that? What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Ngunit para sa mga kapatid na Muslim, hanggat hindi napapatunayang hindi gumagamit ng droga ang Pangulo, mananatiling makasalanan ang tingin nila kay PBBM batay sa turo ng Islam. Ito ay isang haram, ito ay ipinagbabawal ng aming relihiyong Islam at ang mga taong gumagamit ng droga ay walang karapatan mamuno sa ating bayan. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondehar, SM9 News. Narinig mo, Bubuhem? Ang taong gumagamit ng droga ay walang karapatang mamumuno sa ating bayan. Putang ina, bakit pa kasi tayo pumayag sa ganun? Pag ang tao polboronic, ang leader polboronic, putang ina, ang resulta ito yon, kawatan, lima sa kaban ng bayan, krimen, bagsak ekonomiya, tuliro ang utak, digmaan ang utak, panggigipit, pang-aapi, pang-aabuso, kasakiman. Yan po ang mangyayari. Yan yung utak ng isang polboronic. Yung kay Tatay Digong, sa tingin nyo ba, utak ng matinong leader, yung ginawa kay former President Duterte, na yung isang former president, yung isang Pilipino, ay itinakwil mo. Ito ay itinakwil talaga. At ipinadala mo sa banyaga, anak ng kamote. Anong katangahan yan? Sabi ko nga sa inyo, sa panahon, kapanahonan natin, mga bayani ho natin, nakikipaglaban para sa soberanya ng ating bansa, kapayapaan. Ayaw natin magpasakop. Ayaw natin magpasakop sa mga banyaga. Lumaban na po tayo sa mga Kastila. Ipinagtanggol natin ang ating bayan, soberanya. Lumaban na po tayo sa mga Hapon.
Lumaban na po tayo sa mga Amerikano. Ang dami pong nananakop sa atin eh. Pero lumaban po tayo eh. Pero itong ginawa nila kay former President Duterte, isang kagaguhan at katarantaduhan, ito ay utak pulburon. Para ho sa akin. Alam mo, kuya ako dito, Nyor, mga kapatid nating mga Muslim na po tumayo ho dito eh. Hamon mo, magpa-hair follicle ka. Pa-hair follicle ka daw, sabi ng mga kapatid nating mga Muslim. Hanggat hindi ka magpa-hair follicle, ang tingin nila sa'yo, polboroni ka. Dahil haram daw po yan. Wala ka daw karapatan mamuno. Lahat naman, kahit nga driver's license, kailangan nga may drug test ka eh. Mag-apply ka ng trabaho, kailangan may drug test ka. May neuro exam ka pa. Di ba ho? Pero ito, presidente, wala eh. Polboron ka, pasado ka, binuto ka pa. Alam ako ngayon eh, sana maliwanag na po sa ating mga Pilipino itong nangyayari kay Tatay Digong. Na kung sino po ang may pakana ng lahat. Nako ito, tama po si Vice President Inday Sara. Kidnapping po ho talaga ito. Ang nakikita ko po dito, pag hindi ho pagbigyan ng International Criminal Court na makalaya si Tatay Digong na mayroong valid reason 100% humanitarian reason sa edad, sira ang kanilang organisasyon. Pero sa akin mukhang magdadalawang isip din ho itong ICC na gawaran si Tatay Digong na pansamantalang kalayaan. Kasi ho, kung palayain si Tatay Digong dyan ng ICC, wala na pong pera na papasok sa mapyang organisasyon na ito, Kangaroo Court. Dahil ang tanging hawak nila na kaso dyan sa ICC ay si Tatay Digong lang. Wala na pong iba. So ngayon, yung mga miyembro dyan, alam naman International Criminal Court Organization ay tumatanggap lang ng limos yan sa ibang bansa. Pag nakita po yan ng mga ibang bansa na miyembro ng ICC, wala naman pala si Duterte dyan. Wala naman pala kayong nililitis, bakit po kami magbibigay ng pera dyan, magdodonate. Alam mo sa ICC, yan ay pinagkakitaan lang. Walang conviction dyan sa International Criminal Court, maniwala ko kayo sa akin. Yung rate ng conviction, napakadipis. Kasi nga ito ay ginagamit lamang sa pamumulitika, ito ay business, mafia rin yung organisasyon na yan eh. Pera-pera lang din. Mantakin mo yung mga prosecutor nila, may mga issue, di ba ho? May mga kaso. Paano mo pagkatiwalaan yung isang korte na yung mga prosecutor ay may mga lihim din na mga katarantaduhan? Meron ding mga kaso. Kaya para ho sa akin, kung ako ang presidente ng Pilipinas, kung sakali, no? Tanong ipagtanggol ko talaga tong ating kababayan. Presidente po ito, OFW nga, na may convicted na OFW ha. Putang ina, sinasalba pa na natin eh. Binibili pa natin sa bansa, blood money eh. What more pa kaya dito kay Digong? Bakit ayaw manindigan ng ating bansa, ng ating gobyerno? Na ipauwiin nyo yan, animal, Pilipino yan. Maraming nagawa yan dito. Di ba kung matino pa ba ang utak ng nakaupo ngayon? Kaso hindi nga matino. Nga utak bulburon nga, anak ng kagwang. Kaya ngayon, yung nasa isip nila, ay maglilimas sa kaban ng bayan, lahat po ng mga kalaban nila, ginigipit, si Digong kasi yung tinik sa lalamunan nila, padala mo sa Netherlands yan. Wala kasi kaso sa Pilipinas. So saan yung may kaso-kasuan? Kaso-kaso lang yan. Sa Netherlands, sinasakyan lang ni Bongbong Marcos ang mga dilawan. Tuwang-tuwa naman ang mga dilawan dyan. Tuwang-tuwa naman ang mga komunista dyan. Ayan, pira-pira lang. This is all political motivated. Wala na pong iba. Pamumulitika, kagaguhan, gamit ang pera ng bayan. Sabi nga ni Senator Bato, putyang ina, ginamit ho ninyo dyan eh. Gastos para mapadala si Digong doon sa Netherlands, kickbacks sa flood control, ghost projects, 1.2 trillion. So ngayon, maglilimas pa talaga kayo na maglilimas. Kung tutuusin, di ba? Nakakainis kung malalaman natin na nagsusuporta ngayon sa ICC ay si Bongbong, ang gobyerno natin. Kaya yung pera ng bayan nililimas
para lamang si Tatay Digong ay madiin. Putang ina, ICC, makonsensya naman ho kayo. Pauwi nyo po yung isang Pilipino dyan, former president na inosente. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.